So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kanina po kasi napansin po natin tulad ng sinabi ko nga kanina, kung ano po yung nakita natin sa hearing nung una, last week, ganoon din po nangyari po ngayon. So, ano ba nangyari? So, nagtatakipan na naman po sila dito. And by the way, mga kababayan, kanina, meron pong gustong gawin si Bato kay Diskaya. Ang gusto pong gawin ni Bato kay Diskaya na ipinpoint niya po talaga na nangyari lahat po ng pangungurakot sa flood control no panahon na po ni PBBM. Ganyan po kabobo itong mga buwaka ng inang mga DDS po na to, mga tanga-tanga kayo. In the first place, kung magsalita itong mga bobong mga DDS, mga kababayan, akala mo naman napakalinis ni Digong. Di ba? Akala mo naman kung makapagsalita itong mga hayop ng mga DDS na to, akala mo naman walang ginawang flood control na skandalo nung panahon ni Digong. Di ba, nakakontent natin nung nakaraan, di ba? 300 billion. Nawawala po sa pondo ng taong bayan dahil po sa ghost project ni Digong. Di ba? Gusto pa ng ebidensya. O, alam nyo kasi para sa mga tangang DDS dyan, ito. Pakita ko sa inyo, para ako po kasi, pag nagko-content po ako, hindi po katulad ng mga DDS vlogger na walang ebidensya. Ako po, may ebidensya po tayo. O, magkano yun? 332 billion ba yun? Billion. Flood. Flood control. Scam. O, ito pala, yan, o. Sabi sa inyo, puta, ako pa. O, tingnan nyo to, ha. Mga tanga kasi kayo mga bobo kayo Kung makapagsalita kayo, akala nyo napakalinis ni Digong. Puta, mamamatay na lang yung tao, sinasamba nyo pa rin. O, tingnan nyo ayan House probe uncovers 332 billion flood fund scam. O, kailan nabalita yan, tanga? O, kailan yan? 2019. Ano nangyari? Wala. Pinabayaan lang nila. O, di ba? O, ito, paano yung sasagutin to? Alam nyo, acknowledge po ni Digong ito. Sabi nga po ni Digong, di ba, na talaga may nakawan na nangyari. Gusto nyo video. O, para malinaw. O, may video tayo dito. Buti na lang, in-upload ni Benji Contreras to O, may nakita akong video kanina. Kita nyo, ito, on the spot ito ha. Walang kodigo to ha. O, iniinis nyo ako Saan na ba yun? Ito ba yun? Ito yan play natin ha. Si Digong to, di ba? Mga kababayan, acknowledge na po ni Digong na may nakawan na po talaga nung panahon niya. Anong ginawa niya? Pinabayaan niya lang. Kaya nga nagkaroon nga po ng kultura ng nakawan nung panahon ni Digong. Ito, paano nyo itatanggi ito? Si Digong mismo nagsasalita. Tinan nyo. Racket dyan is yung ghost project. So, walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito at wala. So, the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. And I think they are plenty. And I dare say that ang pinakamarami siguro matanggal would be from DPWH. Diba? Ano yan? Yan ang point natin mga kababayan Akala kasi ng mga bobong mga DDS, on denial po sila. Kasi po mga tatanga-tanga po sila. Tingnan nyo kung mapagsalita nga sila ngayon, nakala mo napakalinis po ng administrasyon ni Digong. Tingnan niyo O yan ebidensya yan. Si Digong mismo nagsasalita na totoong meron ng nakawan nung panahon nga po niya. Anong ginawa ni Digong? Wala. Natapos ang termino niya, wala naman siyang, kahit niya investigasyon, walang ginawa ngayon. Ano na? So ngayon, ito nga yung point. Ang gusto po ni Bato, ganyang klaseng narrative. Tignan nyo yung problema po. Nag-bounce back sa kanya. Kanina inantok ako ngayon hindi na. Kasi may bobong DDS Sabi dito. Tignan nyo ito nakakatawa to Ito kanina lang to.
Diskaya kay Senator Bato kung kailan nagsimula sa flood control projects 2016 onwards. Ang gusto po kasing patunayan dito ni Bato na yung nakawan po nung panahon ng flood control, nangyari lang po nung panahon nga po ni PBBM. Hindi nangyari rin nung panahon ni Digong. Yung problema, 2016 pa lang pala, no? Doon na sila nagsimulang kumuha ng kontrata sa flood control. Tinan nyo pa to ha. Continue natin. Sabi dito. Excuse me. Sa ikalawang pagdinig ng Senado ng Senate Blue Ribbon Committee, Lunes, Setyembre 1, isa sa mga ipinatawag na contractors, si Diskaya, na siyang owner ng St. Timothy Construction Company. Dito ay nagtanong siya, si Senator De La Rosa, kung kailan silang nagsimulang maging contractor ng DPWH. Ginawang batayan ng senador ang nag-viral na video clip mula sa vlog ni broadcast journalist Jules Babaw sa mag-asawang Diskaya, kung saan sinabi ni Sara na nagsimula silang yumaman nang mag-DPWH sila. Sagot ni Diskaya, 2012 pa sila nagsimulang nakipagtuwang ng trabaho sa DPWH. So, kaya ibig sabihin noon, 2012, panahon ni Pinoy. So, doon sila nagsimula sa DPWH. Pero natutunan nila magnakaw po sa sa flood control 2016. Ano yun? Kita nyo, di ba? Pahiya yung mga DDS, di ba? Pahiya ang mga DDS. Buha ka ng ina ninyo. Pangapahiya kayo. Kayo ang salot sa Pilipinas. Di na lang kayo matigok. Sabi dito, muli itong iginit ni Diskaya nang muli siyang uriratin, no? Ng senador, dahil tila hindi raw tiyak o sigurado ang kanyang sagot. Sumunod na inusisa naman ni De La Rosa ay ang kailan sila nagsimula ng flood control project. Yung flood control projects, kailan kayo nag-engage sa flood control projects sa DPWH? Sabi ng ni Bato De La Rosa ang mamamatay tao. Sabi niya dito, ni Diskaya, siguro mga 2016 onwards. Kami agad ng senador, please make sure of your answer. Bigla siya natahimik dito eh. Kasi ang gusto po talaga ng ni Bato De La Rosa, no? Palabas na yung nangyari nga pong nakawan dito nga po sa DPWH, sa flood control, nangyari lang po ito na panahon nga po ni PBBM. Tandaan po natin na matagal na pong issue po ito. Pinabayaan lang po. So isa nga po itong malaking malaking sugal nga itong ginawa nga po ng presidente. Isipin mo aaminin mo na merong nakawan na nangyari sa administrasyon mo? O kapag ito hindi nasolusyonan ni PBBM, pag si PBBM mula napakulong dito o napanagot, ang balik nito sa kanya rin. Malaking backfire to sa kanya. Kasi sa ginawa ni Digong. Di ba? Sabi ni Digong, meron nakawan pero wag na natin usisain yan. Bayaan mo na yan. Baka wala pa akong mapakulong eh. Kasi si Pulo nangurakot din, nga, di ba? So, para mas maganda, may ito yung video. Alam ko na panood nyo na to, pero play pa rin natin para kompleto yung topic natin, So, tinan nyo to. Commission of Minority Leader. So, Minority Leader. Ang gulo. Ma'am, very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo, noong nag-DPWH na kami. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo nung nagsimula kayo ganun. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be definite with your answer? Parang 2012? Oh, please, under oath, please. Yes po. Make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage sa flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. May follow-up? Yes, sir. Okay. Go ahead. Alright. Kita nyo. Mr. Chairman. Kasi, ang hinihintay kasi ni Bato, 2016
2006 to 2022 para madikdik nga po itong si Digong at si PBBM. Ang problema pala, no, tinan ninyo kasi una, no, ito common sense lang naman ito eh. Di ba? Common sense lang naman ito sa mga DDS. Pag kayo po, pumasok po kayo sa isang negosyo, especially sa DPWH, pagpasok mo pa diyan, hindi mo pa alam kung paano mangurakot. Tama, di ba? Alam naman kakapapasok mo lang, alam naman kakapapasok mo lang, papayagan ka na nila mangurakot. Hindi po ganoon 'yun. May proseso po 'yun. So po ako naniniwala po ako no 2012, diyan po pumasok yung mga Diskaya. Pagpasok po ng 2016, hinog na sila. Alam na namin kung paano mangurakot. So pagpasok ng bagong administrasyon, doon tayo mag-ooperate. Hindi naman pwedeng ganun yun, di ba? Kapapasok mo lang, magnanakaw ka agad. Hindi. Tama, di ba? Pag-aaralan mo muna yan. Pagpasok mo, una, lalaban ka ng patas. Eventually, makikita mo, may mga nakawan palang nangyayari. Siyempre, may hikayat ka na, pwede palang sumali sa ganun. Pwede palang kumikback. Nung panon nga po ni Pinoy, 2012, ganun po yung nangyayari kay Diskaya. 2016, nakita niya na, ganun pala magnakaw. Tama, di ba? So ngayon, ang tanong dito, ano nangyari? Ayan ang problema dyan sa hearing po ni Marcoleta eh. No, ayaw nyo tumbukin yung pinaka-problema. Ang pinaka-problema dito mga kababayan, yung nangyari pong nakawan nung panon po ni PBBM ngayon, continuation lang po yan nung nangyari po ni Digong. For example ito, sinabi na po ni Tito Soto na nung panahon pa nga lang ni Digong, may nakawan na. Anong ginawa ni Marcoleta? Hinarangan niya si Tito Soto. Kinat niya si Tito Soto. Tira niyo to ha. Ito yung video na isa. I think we have to put a limit. Yan, ito isang video kanina. Si Tito Soto to eh. Muna, sir, kasi medyo gusto nang magtanong Sige. yung iba. Sige, makakabalik ka naman. I'll try to bind that for a So, while. yes. Marami pa po akong tanong eh. My point here is that nationwide, mambigat eh. Tapos, ang sabi ninyo, maliit na kumpanya kayo. Maliit na agency lang kayo. Tatatlo yung board member nyo. Yung dalawang board member mo, are you aware that they are contractors also? Engineer Takay? Yes, Your Honor. I am aware. In fact, So, PGP has contract- already filed a voluntary leave of absence the day after their name appeared on the list of the So when they were appointed by whoever, President Duterte or President Marcos, because I know for a fact you were appointed by President Duterte originally, di ba? We'll give you more time, Senator Soto, para yung iba gustong magtanong. Sige, Let me just re-emphasize, lahat po, Kinat ni Marcoleta eh. Puta, papunta na doon si Tito Soto eh. Di ba? Papunta na po si Tito Soto doon na inuungkat na nga po ni Tito Soto yung mga appointee po ni Digong kung saan nga po nagsimula yung nakawan sa flood control. Ano nangyari? Bakit mo kinat? Ito kinat niya, kitang-kita naman dito eh. President Duterte or President Marcos, because I know for a fact you were appointed by President Duterte originally, di ba? we'll give you more time, Senator Soto, para yung iba gustong magtanong. Sige, Let me just re-emphasize, lahat po, Di ba kaya nga mga kababayan, no? Isang malaking kabullshitan po talaga tong hearing po na to. Di ba nung una, sige, pagbigyan natin kasi yung palusot ni Marcoleta eh. Di ba sabi niya nung nakaraan, di ba? Sabi ni Marcoleta, kakasimula ako pa lang eh. Nakakaisang hearing pa lang ako eh. Bakit ka nagmamadali? Sige, ibigay natin sa kanya yon. Baka nga naman may ibang plano. Anong nangyari po kanina ulit? Ganun din po, kung ano po nangyari nung nakaraan, ganun din po nangyari po ngayon. Kasi po, ang point dito mga kababayan, masyadong ninyong ginigisa yung mga kontraktor. Oo, totoo. Malaki po yung posibilidad na talagang sangkot talaga yung mga kontraktor. Pero tandaan po natin, hindi po makakapagnakaw ang mga kontraktor kung walang kasabwat, kung walang conspirator. Nakafocus kayo masyado sa kontraktor eh. Ang tanong dito, yung DPWH. Tapos hindi lang yan. Paano nakakuha ng budget? Ang budget po nanggagaling po sa Senado. Galing po sa Congress yung budget. Kayo gumagawa niyan.
Oh, for example, for example, kung ito ay nasa NEP, ibig sabihin nun, may kasabuhat na DPWH na secretaries or district engineer. Kung nasa NEP. Kung insertion naman po ito, ang may kasabuhat dito, congressman o senador. Eh bakit wala po kayo doon sa ganun? Nakafocus lang po kayo dyan sa mga kontratista po na yan. Obvious naman mga kababayan, no, na kasabuhat sila. Alam na ng taong bayan yun eh. Alam na natin, di ba? Lahat tayo alam na natin. No, nakasabot talaga yung mga kontraktor. So, ang kailangan natin dito makita, ano ba yung bago? So, kailangan namin malaman kung sino nagpasok sa NEP ng proyekto. Kung wala sa NEP, sino nagpasok sa insertion. Kasi po, kung walang budget, wala rin po nanakawin. Napaka-basic naman nun. O parang ito kanina, kay Tito Soto. O viral na ba ngayon, 2016 onwards? Parang ngayon, kay Tito Soto. Doon na papunta si Tito Soto sa mga appointee ni Digong Tapos biglang kinat. Paano ka maniniwala sa'yo niyan? Oo. Tama nga, umpisa pala, alam na natin na na yun ang intensyon ni Marco Lelat Oo. So, o nga pala, ito pa pala. Ito ba, natanong ba to? Ito. Ito. Yan. Ayan ba, natanong ba ng maayos yan? Kilala niyo ba kung sino to? Si Henry Alcantara. O ngayon, tinanong ba ni Marcoleta kung ano ba yung koneksyon ni Henry Alcantara kay Joel Villanueva? O di ba? Kasi kung ako nandiyan ako mga kababayan, ang sasabihin ko po talaga dito kay Henry Alcantara, Henry Alcantara, may mga nakita tayong video, no? Especially na nagbabanggitan sila, no? Ng pangalan, di ba? Si Henry Alcantara, binabanggit si Joel Villanueva. Joel Villanueva naman, binabanggit po si Henry Alcantara. May mga video ganun. At meron pang isang video na kumakalat na yung isang pondo po sa tulay, no? Ang nagpondo, si Joel Villanueva. So, maling-mali po ito doon sa sinasabi po ni Joel Villanueva na wala po siyang kakilala sa DPWH. Ayan yung district engineer, ito. Marcoleta, bakit hindi mo tinanong yung connection ni Henry Alcantara kay Joel Villanueva? Bakit hindi mo tinanong? No, kaya nga napaghalataan ka naming bias ito mga kababayan, ito ba paninira ba to? Hindi. Ito po ay isang constructive criticism po ito. Napansin po natin ito at meron po tayong basihan. Kaya ang point natin dito, huwag ka na mapipikon Marcoleta. Ang tagal-tagal mo na diyang mambabatas, pikon ka pa rin. Tama naman, di ba? Hindi naman tayo naninira No? Nagtatanong po tayo, nakikriticize po tayo. At parte po ng trabaho po nila ang mabatikos. Tapos makapag binatikos, sasabihin nila na-atake. Oo. Ito pa nga, di ba, yung video na lang, kulang maghalikan ng nga yung dalawa, di ba? Oo nga, tama nga, di ba? So, yun mga kababayan, so kayo po, nung mga sabi nyo nga po dito, sa 2016 onwards. So, agree ba kayo dito na talagang ang tumbok talaga dito ni Bato de la Rosa panabasin na nangyari po yung nakawa noong panahon lang po ni PBBM. At syempre, ang pangit kasi dito, nagiging platform po kasi itong hearing ni Marcoleta na para po linisin yung pangalan ni Digong na kahit na nga po si Digong na nga mismo umamin na may nakawa nangyari noong panahon niya. Di ba? Pasabot yan si Marcoleta. O di ba? So, yun, nasa comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, palike, pa-subscribe. Hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to, no? So, yun So, next topic tayo. Meron tayong 2 topic pa dito.